Ito ang Mundo Island, isa sa pinakamaliit na isla dito sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang isla na to ay nakalocate sa Maribago. Ang Mundo Island ang isa sa pinakamaganda at pinakamura na entrance dito sa Lapu-Lapu. Sobrang ganda ng lugar na to kasi hindi pa siya masyadong nadidiscover ng mga tao. Kaya ibig sabihin, walang masyadong tao dito. At ngayon, nandito na kami ngayon sa Maribago at papasok na kami dito. Madadaanan mo yung Blue Water pag pumunta ka doon sa Buyong, doon sa Mundo Island. So ngayon yan, papasok na tayo dito. Yan, nakikita nyo yung yung lugar. So yan, papasok tayo sa maliit na lugar na yan, yung mayroong nakalagay na North Traffic. Yan. Pag meron kayong mapapansin na lubak-lubak na daan, tama yan. Yan yung daan papunta sa Mundo Island. Papunta doon. Yan, kailangan straight mo lang yan at ang dulo niyan, nandun na. Medyo paloob yung daan at medyo malilito ka konti. Kaya, ang gagawin mo pag pumunta ka dito ay magtanong-tanong ka sa mga tao na nakikita mo. Pag nakita mo na ang dagat na yan, hindi dyan ang daan. Straight mo lang yung daan na yan at meron kang makikita sa dulo na isang entrance dito sa right side. So ngayon, nandito na kami ngayon sa Buyong. Kumbaga, nandito yung Mundo Island nandun sa loob. So, syempre, kailangan mo natin magbayad ng entrance. Magkano entrance, kuya? 50. 50? 20 ang parking. 20. So, magkano lahat? 120. 120. So, ngayon, nandito na tayo sa loob. At syempre, bago ka makapasok dito, magbayad ka ng entrance na 50 pesos. At syempre, kailangan may tatak ka para at least hindi ka palalabasin, di ba? So, ngayon, nakikita nyo, dati kasi, wala pa ito. Pero ngayon, nirenovate na siya. Mas pinaganda at nilagyan na ng kubo. So, ngayon, doon tayo doon sa lugar na yon na nakikita nyo. Yung Mundo Island na tinatawag. Yun yung Mundo Island. So, kailangan natin pumunta doon. So, maglakad tayo dito, guys. Yan, kailangan natin lakarin yan ng medyo malayo-layo yan eh. Pag mataas yung tubig, hindi siya malakad doon kasi mga lagpas sa tao yung tubig doon, papunta. Habang naglalakad ka dito ay makikita mo yung magandang na yan, yung parang view, merong bahay dyan na maganda. And syempre, ito yung tubig dito is sobrang clear. Ito ang Mundo Island na mas kilalang Buyong. Kailangan muna natin maglakad ng 10 to 15 minutes bago natin marating yon. Para makapunta ka sa Mundo Island ay kailangan mo maglakad ng 10 to 15 minutes. Depende sa lakad mo kung gaano kabilis. So ngayon, dito makikita mo yung merong white sand dito, guys, kung saan sobrang ganda ng dito ng tubig doon kasi sobrang puti. Mamaya ipapakita namin sa'yo. So ngayon, nakikita nyo na sobrang puti na ng dito ng buhangin dito. Dito na tayo ngayon kung saan sobrang linaw ng tubig dito sa part na to kasi parang naging malinaw yung tubig dito, guys, nung yung nag-audit. Kaya thank you kay Audit ha. Yung nagbagyo. Tapos doon luminaw yung tubig dito sa nakikita nyo. Yan, pag bumaba ka, mas klarong-klaro yung tubig na maganda at sobrang linaw. At dahil maganda yung tubig dito, meron pa nagsasurfing dito, guys. At ngayon, narating na natin yung Mundo Island. Sa mga nagtatanong, bakit nga ba ito tinatawag na Mundo Island? Ayon sa history, hindi ko alam. Ang island na to ay meron mga magandang rock formation. Sa pagkakaalam ko, itong island na to ay private. Itong island na to ay private. Itong island na to ay private property. O, sa wakas, nabigkas ko na. Ito, guys, bawal tayong pumasok dyan kasi nga private property nga yan. Pwede kang makulong or barilin pag pumasok ka dyan. Kaya pag merong mga bawal, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Dito nga, meron pa nakalagay, bawal dire mag-standby, mag-tent, magbutang, og lamisa, magduyan, og mag-camping. Itong island na to, ay ito yung malaking island na tinatawag nila. At syempre, dito, merong tatlong island. Tatlong island to eh. Merong island dito na isa na maliit at meron ding island doon na malaki. So yun, no? Umabot na dito yung tubig. So ngayon, ito yung isang island na malaki. Yan yung isang island na malaki. At ngayon, papunta tayo dito sa island na pangalawang island at saka pangatlo.
Ito yung pangalawa, tapos yung pangatlo is nandun sa likod. Tapos meron pang isa dito, parang sobrang daming island nito eh. So yan yung isang island din, pero wala nakatira. Kasi nga, maliit siya. Pero if ever gugustuhin mo na tumira dito, pwede naman. Kasi pwede naman to siya malagyan ng bahay. Pero merong daanan dito guys kung saan para makaakyat ka sa itaas. Pero ang tanong kung kaya pa ba natin umakyat. At susubukan nating umakyat kung kaya pa ba natin umakyat sa ganitong kahirap na rock formation. Try natin kung makakaakyat pa ba tayo dito. Kasi nung bata ako, dito ako madalas umaakyat. Siyempre, nagkakaedad na. Tanong, kaya pa ba? Tignan natin kung kaya pa ba. Medyo mahirap siya guys kasi sobrang daming hait ang bato. Kumbaga yung bato nila is matalim yung bato guys. Pero nakaakyat pa yun tayo dito sa itaas. Dito madalas naninirahan yung mga lapu-lapu. Sa mga batang nanonood, huwag nyo itong gayahin kasi delikado ito. Para lang to sa mga pro, hindi to para sa mga beginners. Dito tayo sa itaas. So yan, sa itaas ng Mundo Island. Naakyat natin dito sa pinakaitaas niya, sa tuktok niya. Yan pakita ko sa inyo. Yan. Dito, pwede kang umakyat-akyat dito kasi walang nagmamay-ari ng mga maliliit na bato na to. Tapos yung isa doon is meron siyang parang private siya eh. Kaya hindi mo siya pwedeng akyatin dyan. So, nandito tayo ngayon sa itaas na bahagi ng Pero, huwag nyo to gagayahin sa mga bata na nanonood or sa lahat, huwag nyo to gagayahin kasi hindi madali to. Yan. Maraming mga bato-bato dito at pag maano ka dyan, konting mali mo lang is didiretso ka agad. Tapos sobrang talim ng mga dito guys, ng bato. Kaya huwag niyong tangkain na gayahin to. At ngayon, nandito tayo ngayon sa kabila. At dito naman sa kabila guys, malalim yung dagat dito. Yan, dito malalim dito. Dito maganda tatalon-talon. Yan, maganda tatalon-talon dito guys, kasi sobrang ganda ng dito. Sobrang lalim pa. Yan yung island kanina na sinabi ko, yung separate, pwede mo din diyang akyatin dyan. At syempre parang iba yung panahon ngayon Ngayon, susubukan natin tumalon dito sa itaas pababa kung kaya pa ba natin. Medyo nakakakaba kasi wala kang ibang kasama. Kaya sa part na to, palakasan lang talaga ng loob. Kaya sa mga hindi marunong lumangoy, huwag nyo nang tangkain na tumalon pa kung saan ako tumatalon. Kasi sobrang lakas ng agos ng tubig. Kahit magaling ka pa lumangoy, ay mahihirapan ka. Lalo na pag hindi ka sanay. Kasi hinihigop ka ng dagat papunta sa ilalim.